Hello guys, kamusta po kayo? Ngayon, ang gagawin po natin is meron po tayong imimit po na client namin ni CSR Builders po. Kasi yung bahay po nila is patapos na at kami po ay planong kuhanin para po sa mga kurtina. Then, ayun po, magtutur na rin po tayo dun sa ongoing project po ni CSR. Then, after po neto, meron po kami project dito sa bandang Mabalacat, Pampanga. So, project din po ito ni CSR Builders. So, magkakaroon po tayo ng house tour doon. Plus, ipapakita ko po sa inyo yung amin po natapos na project. Ngayon guys, kasama ulit po natin si Ma'am Ces and magkakaroon lang tayo ng mini vlog or mini tour dito sa kanilang ito turn over po na soon na project. So ito pong house is two-story house at located po ito sa Pampanga. And kung napansin nyo po, yung hagdanan is napaka-elevated. Ma'am, bakit ganito po yung nangyari po sa bahay? Napakataas. So itong area kasi medyo pag maulan, medyo binabaha siya. So minake sure ni owner na talagang elevated tayo. Mga 2 meters yung tinambak talaga natin dito from the original ground para ma-achieve natin yung hopefully hindi naaabutan din ng tubig, baha. Actually, ma'am, nakakatuwa, no? Kasi uuwi na lang si client, halos patapos ng kanyang bahay. And ito po, ma'am, kailan po in-start yung construction po nito? So, nag-start kami dito June last year. Ang turnover nito, within 2 weeks matatapos na yung pinaka-first phase of scope namin. Kasi may addition si ma'am. Okay. So, meron siyang addition at the back, gagawa pa ng swimming pool. And then, magkakaroon pa siya ng dirty kitchen and laundry area sa likod. So, additional yon. So, napansin ko lately, ma'am, no? Pagka nabubuo na yung mga bahay nila, biglang nagkakaroon silang additional project for you. Kaya, siguro ganun talaga pag natutuwa or masaya yung owner, talagang kung may gusto pa siya ipapagawa niya. So guys, tara pasok tayo sa living area nila. So ito yung main door soon. Yan, paint. So expect mo natin na sa construction area po tayo talagang magulo pa. Nasa finishing stage. Finishing stage po, no? Ayan. So guys, dito tayo sa living area. Ayan. So, ano na lang natin ha, mabilisan na lang guys kasi wala pa naman talagang actual kung ano talagang pinaka-itsura nito. Ma'am, bali, ang luwag na kanyang living area. Dito sa side na to, magkakaroon pa tayo ng mga wall claddings. And then, ito yung glass. I-install pa namin yung glass. Pina-finalize pa natin yung magandang hagdanan. Magiging glossy pa yung finish nito. And syempre, yung paint natin, hindi pa yan ang final. Ano pa yan, nasa prep stage pa siya. Okay. So mga ka-viewers, ito po palang ginagawang bahay ni CSR Builders is meron po itong 1, 2, 3 na bedrooms. Yes, okay. 3 bedrooms. 3 bedrooms. So ito, guys, dito tayo sa dining area nila. Ma'am, napansin ko talagang malaki itong bahay na ginawa mo ngayon. Sobrang luwag. So, request yun ni ma'am na may spacious rin siya, dining area kasi may mga collection siyang i-display dyan sa area na yan. Kaya yung sliding natin nandito lang sa side kasi magiging soon parang display area niya. Okay. Ma'am, yung kumbaga, gano'n po pala kalaki yung lupa nito? Ang lupa nito nasa 320 plus square meters. Okay. So, hindi natin sinagad yung likod kasi meron pa siyang natitirang almost itong area niya sa likod. Malaki-laki pa to nasa 100. Okay. Tapos ma'am, sige, dito tayo sa main kitchen. So, sa inyo na po pinagawa ni client ma'am itong mga cabinet niyan, no? Yes po. So, lahat to modular. Ang ginamit natin dito is a prime, yung magandang klase na quartz. And then, kapag ipipeel off pa namin yan, so madumi pa siya kaya hindi pa masyadong ma-appreciate. Opo. And yung concept din natin dito, more on a darker tone. Okay, darker tone. Black. Sa bagay ma, first time ko makakita na ginawa mo, nilagyan mo dark, ng black na countertop na quartz. Yeah. And also, may yung niya dito, hindi lang siya yung usual na nakita natin na melamine na board. Meron siyang glass. Okay. Yung yung takip niya. Combination siya ng board and a glass. Okay. So, ayun po mga ka-viewers, yung ongoing project ni Ma'am Ces. So, gusto niyo po bang makita yung taas? Makita ba natin taas? Sige, Kaya ba? kaya Kasi natin. alam niyo mga ka-viewers, ang dami pong ito turn over po next month ni Ma'am Ces. Marami siya patapos sa bahay. So,
Lagari din po siya kung saan Lagari, yeah. parts po meron siyang Pampanga, Pangasinan, Pangasinan. Bulacan. Yung Bulacan natin natapos na yun. So may ongoing tayo sa Bulacan. At may new client tayong pa-open soon sa Bulacan. So tingnan niyo po mga kabis kung gaano po sila ka-in-demand ngayon. Pero kaya ma'am, vitamins lang, saka pray. Oo nga. Ito yung storage nila. Okay, yung ilalim po na hagdanan, ginawang So, storage. minamaximize natin yung space kasi yung mga lalagyanan nila ng mga things na seasonal lang, like your Christmas tree, pwede siyang store dyan. May pinto ito. And talagang siya, full size, yung almost full size, parang siya maliit na oo. room. Ganyan. Actually, pwede lang tulugan to eh. Ang luwag talaga ng bahay. Yung mga bathrooms din nila is maluluwag. Ito. Guys, tara dito tayo sa bathrooms. Parang kwarto na rin. Ang napansin ko talaga sa bahay po na pinapagawa po ni client, gusto niya talaga yung talaga makakagalaw ka, makakahinga ka, hindi sobrang sikip. Pero again, depende po talaga yan kasi sa laki din ng lupa na binili po ninyo. Kasi kung maliit po, syempre expect po natin. Doon lang magbabase din yung laki po ng bahay. Ayan. Tutok na tutok ha. Sige, thank you. Gusto ko yan. Tapos, akit tayo guys dito sa second dahan-dahan floor. sa hagdanan. Sige, pwede na akitin, no? Oo, pwede na siya Sige. akitin. Tara guys, dito tayo sa second floor. Dahan-dahan. So, Ma'am Ses, ngayon nandito na tayo sa second floor. Napansin ko po meron na pong mga ilaw. So, kayo na din po ang nag-provide nito. So, yung mga main lights natin, si client po ang bumili. Mga chandelier, mga centerpieces. Sila po ang bumili niyan. Sila po yung pumili ng mga design. Okay. And itong area na to is family area nila sa second floor. Guys, tingnan niyo itong kanilang hagdan. May chandelier na. Ayan. Kayo na po nag-i-install nito, Ma'am? Kami naman nag-i-install na. Bibili lang si client. Tapos kami na mag-i-install. Tingnan niyo guys, di ba? Saka makakita ng ganyan. Kasi meron talaga akong mga nakakausap. Naghahanap pa sila kung sino pa yung mag-i-install para sa ilaw nila. Pero si contractor, ayun, pwede na sila mag-provide para doon, para ikabit yung ilaw. Then dito sa second floor guys is merong 2 bedrooms. Yeah. So ito yung isa. Paano naman po dito sa ma'am, sa aircon? Sa aircon, may supplier talaga tayo kung saan mas nakakatipid yung client naman sa installation. So prior pa ma-finish yung mga walls, pinapalagyan na natin siya. Ma'am, share mo sa akin yung mo ha. Yung sa aircon. Yung sa aircon, Kasi affordable pala. Sa carrier to ha. Carrier yung brand na pinili ni ma'am. Okay. So guys, dito meron na rin nakaabang para sa curtain box po ng kanyang cortina. So sinukatan na rin po namin ito ni Rog. And plano po by this June, ayan, papalagay po ni client. Then, dito naman tayo sa Ay ma'am, ito pala, wardrobe Ito rin cabinet. kasama din yung mga wardrobes nila. So for finishing na tayo dito. Wow. Ayan guys. So, dito naman tayo sa kabilang bedroom. Ay, ito ma'am, ang haba ng... This is another common bathroom sa taas. Okay, common bathroom lang to ma'am. Mukha siyang kwarto, di ba? ang Ganito laki. siya kalaki. Gusto ni ma'am spacious na bathroom. Kaya minaximize niya talaga itong natitirang space for the toilet and bath. Okay. Literally na pwede siyang kwarto. Kumbaga talaga iba-iba talaga na preference yung mga client. No? Even on the design, kung nakapansin ninyo, iba yung gusto ni ma'am sa ground floor, iba rin yung design dito sa second floor. So again, syempre po kung ano ang gusto ni client, yun po yung ilalagay namin or i-install namin. Oo, tama naman po yun. Tapos guys, ito yung bedroom number 3. Ayan. Actually, meron pa sila ditong balcony soon. Balcony, So, dalawa po yung balcony. Ito sa kayo Sa likod. Likod, okay. Then, ito si bedroom number 3. Actually guys, same layout po sila ni bedroom number 2. Ayan. So, ayun po yung aabangan natin na ito turn over or i-house tour po natin ni Ma'am Ses soon. Meron po sila ito turn over ngayon na bahay sa Clark Manor. Tapos yun i-house tour po natin. Sasama na po natin sa vlog na ito para at least kung nagpapagawa po kayo ng bahay, may idea po kayo, no? So mga ka-viewers, since na tour ko na po kayo dito sa ongoing project po ni CSR Builders, ngayon po isamahan niyo naman po kaming mag-house tour sa bahay po ng client niya from Israel. And syempre po, share ko na din po sa inyo yung aming nilalagay na cortina doon. So tara po, biyahe tayo.
Ito po yung natapos na bahay po ni CSR Builders. Para po sa lot area nito, 130 square meters at total floor area naman po ng bahay is 150 square meters. Meron po itong 3 bathrooms at 4 na bedrooms. Sa gilid po nito mga ka-viewers is naka-firewall na nakapintura na po syempre. And mga ka-viewers, since located po ito sa village, meron lang po tamang height po ng fence ang sinusunod po dito. So ito na po yung details ng kanilang fence. Meron po itong service gate at meron din silang gate po para sa sasakyan. So ito po yung front po ng kanilang fence. Pag po pala gumawa ng bahay si CSR Builders, included po ang mailbox sa front ng fence and yung address. Tapos po ito na po yung details ng kanilang balcony. So yung gutter po ayan na. Yung ceiling po na ginamit. And yung roofing po for sure color gray. Then dito guys sa gilid, ito po yung kanilang garahe. Again guys, dito po naglagay po si CSR ng tinatawag po na non-skid tiles. Ayan. Ready to market na si Roger. Ginawang gitara yung kini CSR Builder. So ayan guys. Guys sa garahe may sinusunod po dito sa village ng tamang roofing lang po. Kaya po hindi na isagad sa pinaka fence po yung yung roofing po dito. So pwede po magkaroon ng violation si client pag po iniba po ito. Ito po yung kanilang porch. So nakatiles na po itong flooring. Tapos meron po silang accent dito na WPC panel na meron pong wall lights. Ayan. Tapos guys, kung papansin niyo po yung pinto, ito na siya. May ribbon kasi ngayon po ito turn over yung house. Meron po itong huge na door handle and smart lock po ng Yale. Ito na po yung ginamit nilang bintana. Analog po ito. Tapos yung ceiling guys, naka PVC panel po ito na pang outdoor and meron siyang pin lights. Ayan. So punta naman po tayo sa pinakagilid ng bahay. So dito po may lanay, may tiles na po sa flooring, sliding door. Tapos ito po yung kanilang canopy dito. Then dito sa likod po is merong hagdanan. Ma'am, ba't may dito? Ladder? Fire safety compliance. Kailangan. Okay. Case of fire sa taas ka na sila. Sige. Fire exit. Guys, dito may CCTV na. Tapos yun guys, so pinakataas doon. May CCTV din. Yan. Then, dito guys is papunta sa kanilang auxiliary kitchen. Ayan. So, naka-screen door na po ito. And ito guys, yung kanilang screen. Makapal na po yung meshware na ginamit dito. Kaya talagang tatagal. Guys, pagpasok, ito po yung kanilang living area. So, ito na po yung ceiling. Naka-PVC panel po na color gray. Tapos guys, ito may gatong design din po na groove yung ceiling dito with pin lights. May emergency lights po sa taas. Then, ito na po yung back view ng pintuan nila. Tapos guys, ito na yung sofa. Ayan. Then, ito yung kabila. So, dito guys, lalagay yung TV soon. So, pinahold muna po ni client kasi nag-iisip pa siya ng magandang plano para po dito. Then again guys, yung tiles po na ginamit dito is 60 by 60 cm po porcelain tiles. Tingnan nyo guys pagkakabit ng grout. Yung tiles maayos po, maganda, malinis. And ito po yung magandang tiles pagka marble lock po yung gagamitin ninyo. Yung pagka-haspi po ng marble is tamang timpla lang po. Yung iba po kasi minsan nagiging mapa na po Ganun. Ito maganda, malinis tingnan. Guys, kami po pala naglagay ng cortina dito. Tapos guys, na-achieve nila ma'am says yung curtain box dito. Bali, depth po ng curtain box is 5 inches. Then, 10 inches po yung width or yung butas po ng hole. Ayan. Bang. So guys, ito again yung kanilang living area. Tapos, dito po nilocate yung aircon. Kaya na-achieve po natin ng floor to ceiling po yung curtains. Ngayon guys, tara doon naman tayo sa dining area. Sa dining area po mga ka-viewers, naglagay din po kami dito ng cortina. And pakita ko lang din po sa inyo yung dito sa kanilang ceiling dito. Same din po ng living area yan. Meron pong PVC panel, groove po na design ng ceiling. And tignan nyo po yung ilaw, napakaganda guys sa malapitan. Kung papansin niyo po yung interior po ng bahay, mahilig po sa gray po talaga si client. Kaya yung cortina niya, same color po, gray pa din. And ito guys yung kanilang island bar. Ayan. So, ito po yung kanilang countertop na quartz. Tapos ito yung mga cabinet nila. Modular po ito na color glossy gray. Ayan.
Then, pakita ko na lang din po sa inyo yung kanilang mga appliances and na-miss ko rin po mag-open ng cabinet. So, ito guys yung kanilang range hood, Beko po yan, even yung stove. Naka-modern sink na rin po ito mga ka-viewers or yung piano type na sink na tinatawag. Then, dito po is merong microwave. Tapos sa ilalim po nito is may pull-out drawer. So, try po natin. So, close na po ito. Then, sa ilalim ng sink, ayan. In fairness mga ka-viewers, napakalinis lang magtrabaho at gumawa ng bahay. Then, dito po again, sa kanilang island bar, check natin yung kanilang cabinet dito. So, may pull-out drawer. Dito po yung kanilang utensils, ayan. Sa baba po nito is meron pong dish rack. Pull-out din po ito. Then, sa kabilang side naman po is meron pong another cabinet. From this view po, ito po yung itsura ng kanilang dining area. So, ngayon po, dito muna tayo sa hagdanan. So, dito po ang plano ng client is magkaroon po siya ng storage. So, wala pa po itong cover. Open lang muna siya. Then, dito guys, maluwag pa. Tapos, dito na rin po yung kanilang breaker. So, ito po ay naka-PVC panel, yung cover niya. Then, meron na rin po itong label para hindi po mahirapan si client. Then, guys, ito yung view again ng dining area sa kanilang main kitchen. Meron din po itong CCTV para at least kahit po nasa Israel po si client, nakikita niya po yung kanyang bahay. So, loob at labas may CCTV again. Then, sa tabi po ng main kitchen is meron pong maid's room. Ito po ay naka-metal jump yung amba niya. So, dito pa naglagay kami ng blinds. Ayan. So, ganito muna po yung maid's room. Then, dito guys, sa first floor is meron din po silang auxiliary kitchen / laundry area. So, dito po yan. Tara, check po natin yung loob. Guys, yung common bathroom, pakita ko na lang sa inyo sa second floor since same lang din naman po ng layout, no? So, again, ito po yung screen sa loob ng kanilang auxiliary kitchen / laundry area. So, dito po meron pong sink. Then, dito guys, check natin. May CCTV po saka, ayan, naka-polycarbonate po yung roofing dito para may sunlight na papasok. Then, dito po yung possible na laundry area po nila. Then, from here po, ito po yung view going po sa exit po ng bahay. So, again, ito po yung kanilang kitchen, dining, living area. Ngayon po is akyat naman tayo sa second floor. Pag akyat po sa second floor, meron po ditong emergency lights. Then kung papansin niyo po yung mga ginamit po na switch and outlet, ito po ay Omni na color gray. Ito po yung top view ng hagdanan. So gawa po ito sa mahogany, wood planks po yan. Tapos yung step po is meron na rin pong lights. Then dito may chandelier po. So tatanggalin po ni CSR Builders yung plastic niyan. Then dito guys yung kanilang mga kwarto. Master's bedroom, bedroom number 1. And si bedroom number 2. Start muna po tayo kay master's bedroom. Naka-smart lock po ito. Then ito po. Para po sa ceiling, same po ng ginamit sa living area. May pendant lights din po dito. At dito po ilalagay niyan yung kanilang bed frame. Ito na po yung tiles. Then yung ating cortina. Ayan na po. Then dito po nakalocate yung kanilang aircon plus CCTV po. Ang kita man nito guys, may casement yung kanilang CCTV box, yung tatawag po. Then, dito na rin po yung kanilang walk-in closet. Tara. Sa walk-in po, ayun, wala pa po itong cabinet. Hindi po siya kasama sa naging kontrata po ni client kay CSR Builders po. Then dito po located naman yung master's bathroom. So black knob po ito. Bali ito po sa master's bathroom. Ito
Ito na po yung tiles. So yung tiles po nila is glossy na 60 by 60 cm. Porcelain po yan. Gray, even po itong white na tiles. 60 by 60 cm. Exhaust fan. And naka-smart toilet po ito. Yung tiles po is 60 by 60 din na matte finish yan. And ang cute nito guys, oh. Naka-quartz. Sliding po yung cover ng cabinet. Then, may LED lights na rin. Meron na rin po itong mirror na with LED lights. Yung tawag po dito is niche. Kung gusto niyo po ng magpagawa ng ganito, ayan po, niche po tawag dyan. Paglagyan po ng mga toiletries. Yung shower po, pang hot and cold na po ito. And ito na po yung floor drain nila. So again, ito po yung master's bathroom. Doon naman po tayo sa next bedroom. Ito po si bedroom number 1. So dito po naglagay kami ng blinds. Ito na rin po yung ceiling niya. Flat po na ceiling with pin lights saka center lights. Ayan. Then dito naman po is yung hallway nila. From stairs, hallway, dito pa nagpalagay po sa atin si client ng linen para at least po may papasok pong liwanag dito sa kanilang hallway. So dito rin po located yung kanilang bedroom number 2 plus common bathroom sa second floor po ulit. So dito muna po tayo kay bedroom number 2. So ito po is same layout po ni bedroom number 1. Ayan. From here guys, ito po yung view sa kanilang hallway. Yung ating kortina, tapos common bathroom po. Then, ito po si master sa si bedroom number 1. So tara, check po natin si common bathroom. Ito guys, napakaluwag. Gusto po kasi ng client is maluwag po yung kanilang bathroom. So dito po sa ceiling, dito na po yung manhole. May cover po yan na maayos. Then, same din po ng materials na ginamit sa master's bathroom, smart toilet. Ayan. Pang hotel vibes. Yung pinupush lang. Mas maganda daw po ito sa sliding kasi low maintenance. Then, meron pa rin po itong niche. So, ganito po yung kanilang common bathroom. Again, ito pong client natin is from Israel po sila. Tapos ma'am, tanong ka lang po kung kailan po nag-start yung inyong paggawa po ng bahay dito and nagpunta po ba direct sa office ninyo si ma'am po? So medyo lengthy yung process natin kasi nag-meet kami ni ma'am last year, 2024. And then, na-close deal siya 2025. Na-groundbreaking kami, that was May 29. And then June start ng project. So medyo kakaiba kasi hindi nagmamadali si ma'am sa construction timeline natin kasi wala sila dito sa Pilipinas. So from June, natapos siya ngayong February 20. So in between, nung mga bumabagyo, ganyan, walang work. Tapos dahil inside village, pag mga may holidays, bawal din. So from June until February kami nandito. Okay. Ma'am, si client po ba is nung dinagay niyo po sa kanya yung mga kontrata, mga materials na gagamitin, siya po ba yung namili neto o based po sa plan na sinabit niyo or yung pinaka 3D po ng house, siya po nag-upload ng design? So meron kung bago naman ma-close deal, meron tayong mga perspectives na ibibigay kay client. Once approved, yun yung gagamitin natin. Pero dito, kahit na yun nung approved, in-upgrade pa rin namin siya without charging our client. For example, yung mga upgraded ceiling nila, PVC, ganyan. Doon sa original contract, plain lang siya. And then, we upgraded it without them adding an amount. Pero may mga certain requests si ma'am dito na nagdagdag talaga siya. Kasi mga specific items, like for example, sa toiletry, ganyan, nag-upgrade si ma'am ng smart toilet, and then yung sa lavatory sa may toilet, iba din ang gusto niya design.
Ang napansin ko, medyo malat na kayo sa dami yata ng ginagawa mo ngayon. Iba na ang boses ni Ma'am Ces. Oo nga, sabay-sabay po ang ating turnover. So, abangan yung mga videos pa ni Sir Billy dun sa mga patapos na projects. Ma'am, regarding po sa pricing, pwede po ba tayo mag-reveal? Kasi para may idea lang po sila. Kasi lagi ito tinatanong sa vlog natin. Price reveal. Kasi minsan meron siya napapanood online din, mga nagbebenta ng bahay. Yeah. Then, nagugulat din sila sa mga pricing. Uh-huh. So, magkano po ba yung estimated po na inabot? Ito, estimated inabot nito is 6.8 million. Excluded dun yung lot kasi lot ito ni owner. And then yung mga appliances and curtains na nilagay niya and the furniture, sila na yung bumili dyan. Yun yung contract price. Ma'am, napansin ko dito sa kitchen, nagkaroon na sila ng cabinet. Pero dun sa taas, nung natutur ako sa mga bedrooms, wala pa pong cabinet. Yeah, so wala pa kasi as I've said, yung mga modular standard or cabinets, they are considered as furniture sa anumang build. So, inok ni ng mama tsaka ni sir na later na lang para syempre may priority sila to complete the house. And then yung mga like cabinets to follow na lang. Okay. So mga ka-viewers, bago po magtapos ang ating vlog, gusto ko lang din po kayong bigyan ng idea kung magpapagawa po kayo ng bahay. Always double check po kasi ngayon nagkalat po sa Facebook na mga vlogger po na gumagawa din po ng bahay. Although kami vlogger din po ha. Gusto ko lang po na magbigay po ng information sa inyo. Marami po kasi mga nabiktima lately na ito daw ang kausap nila contractor. Then, iba naman po yung gagawa pala ng house. So, tinatawag po nila itong subcon. So, mga famous sila na gumagawa po ng bahay sa online, pero iba ang gumagawa. Pero dito po mga ka-viewers, dahil po niyan, marami na po tayong ipakitang vlog po na ginawa pong bahay ni CSR Builders. So kayo po ay naka-assure na direct po na sila ang gagawa po ng bahay po ninyo. So wala po kayong third party na kausap regarding po sa house. Ma'am, ano pa po yung mga possible po na mabibigay natin idea po sa mga nagpapagawa po ng bahay na para maiwasan po ang ma-scam sila ng gagawa ng house? Always seek professional assistance from the design to the build. Kasi po, minsan sabihin na natin na may kamag-anak na skilled or foreman, sabihin nila sa kanila na iba pa rin po kasi yung properly designed and properly documented yung paggawa ng structure. So kung magka-problema man po kayo, you can always go back to the original plan and then review it. Kaysa po doon sa si ano na lang para makatipid. So, hindi po actually siya makakatipid dahil pag nagka-problema, you have to do the work again. So, mas mahabang proseso at perang uubusin yun. Kaya mas maganda po mga ka-viewers pag po magpapagawa kayo ng bahay, rekta na lang po kayo mismo sa pinaka-contractor at ay po, assume nyo po na talaga sila po yung gagawa ng bahay po ninyo. And lately po, meron din po ako na-encounter mga ka-viewers, yung mga sa Facebook din, uso din ngayon ma'am, yung gawa mo dahil walang watermark, ginagamit nila yung bagay na yun at claim nila na sila ang gumawa. Actually, nangyayari po yan sa furniture. Even po yung cortina ko nagamit sa Shopee dahil may binibenta po na item doon, ginamit pong pang backdrop ang aking cortina sa Shopee. So, kayo ma'am, ano po mapapayo sa kanila? Maging mapanuri. So, marami din talaga nag-grab ng photos or videos and then claim nila it's their workmanship. Siyempre, may deceiving post yun. So, kung makikita po ninyo sa Facebook namin, we only post what we do for our clients. Hindi kami yung grab lang and then mag-claim na gawa ko namin siya. Kasi guys, alam nyo sa online, ang bilis din makapag-receive talaga. Dahil na hindi po ninyo alam kung sino po yung taong nakikita ninyo. Pero actually mga ka-viewers, may track record naman yan. Ano doon naman po din sa online yung pwede pagbasihan yung pagiging consistent and trusted talaga na person, no? So, again mga ka-viewers, ayan, na-declare na po namin yung possible po na inabot po ng bahay. Kung plano niyo po magpagawa po ng house, pwede po kayong mag-message kay CSR Builders, kay Ma'am Ces para tulungan niyo po kayo masimulan ang inyong pinapangarap po na bahay. And also, available po kami within Pampanga, parts of Bulacan, parts of Pangasinan, and then parts of Tarlac din po. And later, mag-expand hopefully kami Bataan area.
So mga ka-viewers ha, maganda po pag magpapagawa kayo ng bahay, maaga kayong mag-inquire po para lahat po ng plano is masunod at hindi po madalhin kumbaga, no? So again mga ka-viewers, mag-message na po kayo sa kanilang page, CSR Builders. Again, sana meron po kayo ng mga idea sa vlog na ito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye!